Kamara, iimbestigahan ang drug war ng Duterte administration. Nako, yan po ay magandang balita sa mas nakararaming Pilipino at siguradong ikai-stress na naman ng kampo ni ex-President Rodrigo Duterte. Pero bago po yan, may dalawa pa pong balita na talagang dagdag pasakit sa mga DDS. Una po dyan ay tungkol dito kay Duque. Sabi po sa GMA News Online, Ombudsman orders graft wraps versus Duque, Lao over 41 billion pesos fund transfer. The Ombudsman has ordered the filing of graft charges against former Health Secretary Francisco Duque III and former Budget Undersecretary Christopher Lao over the alleged irregular transfer of over 41 billion pesos for the procurement of COVID-19 supplies in March of 2020. In a separate decision on the administrative complaint against them, the Ombudsman also found Duque and Lao guilty of grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the service. Duque and Lao's wrongdoing was highlighted by the fact that the illegal fund transfers occurred amid a national health emergency where respondents were expected to be more prudent and diligent in handling people's money, especially on transactions involving enormous amounts. At the time of dire need, the people were looking up at respondents' offices for relief but have instead entertained suspicions due to their failure to follow the prescribed rules and procedures. Hindi nga po ba nung kasagsagan ng pandemya, ang dami na po ang humihingi kay then President Rodrigo Duterte na alisin na sa pwesto si Duque, pero ayaw ni Duterte. Kahit na talagang halos mag-aklas na ang taong bayan, hindi po binitawan ni Duterte si Duque. So ngayon, ito na nga po, sinasabi ng Ombudsman na filean na ng kaso itong si Duque at si Lao. Although, ang sabi naman ni Francisco Duque, he would ask the Office of the Ombudsman to reconsider its ruling that found probable cause to indict him and former Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lao for graft over the illegal transfer of public funds worth 41.46 billion pesos for the procurement of COVID-19 personal protective equipment o yung tinatawag na PPE in 2020. In a separate ruling, the Ombudsman also found Duque and Lao guilty of grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service, for which they were penalized with perpetual disqualification from or reemployment in government service and forfeiture of retirement benefits. Pero ayon po kay Richard Gordon, dapat pong isama dito at filean din ng kaso si ex-President Duterte. Dahil naniniwala po si Richard Gordon na hindi kikilos itong si Duque kung walang basbas ni ex-President Duterte. Sabi pa nga ni Gordon, siyempre nung time na yon, hindi pwedeng idemanda ang presidente dahil sa immunity, pero ngayong wala na sa pwesto, si Rodrigo Duterte ay pwede na siyang sampahan ng kaso. So, ito na nga po. Pero sa tingin ninyo, magsasalita si Duque at isasabit niya ang pangalan ni Rodrigo Duterte? Well, hihintayin po natin yan. Pangalawa, dating Presidential Economic Advisor Michael Yang pinadadalo sa investigasyon ng 3 billion shabu bust sa Pampanga. Inimbitahan ng House Committee on Dangerous Drugs sa susunod nitong pagdinig ang naging Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Kaugnay ito sa investigasyon ng Komite ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa 3 bilyong pisong halaga ng iligal na droga na nasabat sa Mexico, Pampanga noong nakaraang taon. Lumabas sa investigasyon na ang Empire 999 na kumpanyang may-ari ng warehouse kung saan natuklasan ang droga ay pagmamay-ari ng mga Chinese national.
Isa rito si Lincoln Ong na nagsilbing interpreter ni Michael Yang sa mga investigasyon ng Pharmally scandal. Lumabas sa pinakahuling pagdinig nitong May 8 na isa si Ong sa incorporator ng mga kumpanyang may kaugnayan sa Empire 999. Sa presentasyon ni Public Accounts Chairman Joseph Caraps Paduano, lumalabas na may kaugnayan siyang kay Ong. Kaya upang malinawan sa ugnayan ng dalawa, nagmosyon si Public Order Chairperson Dan Fernandez na padaluhin siyang sa susunod na pagdinig. This matter has now gone from a simple illegal drug smuggling to a national security concern. We need to establish the link between these companies and Michael Yang, the financier of Pharmally. It is not as simple as it seems. These personalities and their interests are so intertwined and intricately woven in an elaborate multi-layered company structure that resembles a maze deliberately designed to avoid detection and ultimate liability in case the scheme is discovered, sabi pa ni Barbers. Natuklasan din na karamihan sa mga incorporators ng mga kumpanya ay mga Chinese national na nakakuha ng peking dokumento upang palabasin na sila ay Pilipino. The activities of the other companies have not been unearthed yet, but the incorporators have gone into hiding already and have started disposing their assets. There is more than meets the eye. We intend to get to the bottom of this issue in order to find out if indeed the drug bust is just the tip of the iceberg. Dagdag pa ni Barbers. Ay, nako. Mga inchik na naman ang sangkot dito. Mga Chinese national na nakakuha ng peking dokumento upang palabasin na sila ay Pilipino. Hindi nga ba't sinasabing itong si Michael Yang ay may kaugnayan kay dating President Rodrigo Duterte na hayagang isang pro-China. So, yan po ang mga aabangan natin. Ang kaso ni Duque sa Ombudsman at itong pagdalo ni Michael Yang sa gagawing investigasyon sa House. So, ito na nga yung una nating balita. Kamara iimbestigahan ang drug war ng Duterte administration. Nakatakda ang House Committee on Human Rights na iimbestigahan sa susunod na linggo ang sinasabing extrajudicial killings na may kaugnayan sa kontrobersyal na war on drugs ng panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Inihayag ni Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr., chairman ng nasabing komite, na ang unang pagdinig na nakatakda sa May 22 ay magsasama ng magkakaibang grupo tulad ng mga kaanak ng mga biktima ng drug war, polis at mga opisyal ng gabinete mula sa administrasyong Duterte. It's about time. Itong sinasabi ko Kahit papaano, kung wala pang magkakaso at magdidemanda dito kay former President Rodrigo Duterte, magkakaroon na po ng pagdinig. So salamat po sa House. Sinabi pa ni Abante na ang investigasyon ay naglalayong hanapin ang katotohanan at mangalap ng komprehensibong impormasyon sa umano'y malawakang paglabag sa karapatang pantao na nauugnay sa paglaban sa ilegal na droga na may layunin na bumuo ng batas para palakasin ang karapatan pantao sa bansa. Alleged drug users and dealers po sila. Hindi po sila na-convict because these alleged EJK victims were silenced. They were denied their rights. Now, it is our responsibility to the victims of alleged EJK and their families to seek the truth. Although nilinaw po ni Abante na hindi intensyon ng komite na magpasa ng hatol, it is not actually the intention of the committee to prove whether the drug campaign in the previous administration was bogus or not.
Sinabi nito na ang layunin ng komite ay alamin kung sa bansang ito ay pinaiiral pa rin ang due process. Lumalabas sa datos ng gobyerno na mahigit 6,200 drug suspects ang namatay sa anti-narcotics sting operations mula nang maupo si Duterte noong June 2016 hanggang November 2021. So kahit papaano po, maririnig na natin ang panig ng mga pamilya ng naging biktima ng EJK. At syempre yung panig ng mga polis at saka yung mga miyembro ng gabinete ni former President. Kaya lang, ang tanong, bakit parang hindi kasama si former President Duterte at si Senator Bato de la Rosa? Sabi po dito sa Politico.com, the House Committee on Human Rights is not keen on inviting former President Rodrigo Duterte and Senator Ronald de la Rosa to its investigation on the reported extrajudicial killings during the implementation of the War on Drugs campaign. Sabi po ni Abante, hindi na po. I don't even think that if we invite them, that they will be able to attend. Pero iimbitahan po namin yung talagang nandoon. For example, like General Albayalde. Very much involved yan. And perhaps, we will also be able to invite the former DOJ Secretary Menardo Guevara to shed light on all these things. At saka for parliamentary courtesy, hindi nila iimbitahan si Bato because Senator Bato is a sitting senator. So ang pinag-aaralan daw nila ay kung sino ba talaga ang iimbitahan dyan. For example, like all the victims, pero hindi po lahat ng biktima. Siyempre, paano po maiimbitahan yung biktima mga napatay na nga? We are going to choose especially yung mga victim, yung mga magulang ng victims ng mga minors. For example, like the chief of the PNP that was actually involved in this, and perhaps the NCRPO command and others in the cabinet of the former president. Pero hindi ba parang kulang kung hindi iimbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Dahil kung sinasabi nila na itong mga iimbitahan nila ang actually involved, hindi ba ang pinaka-involved dyan ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kaya nga sa ICC, pangalan niya ang nangunguna. So ano ang magiging saysay ng investigasyon ng Kamara kung wala si Rodrigo Duterte at si Bato de la Rosa? Well, wala naman po akong masasabi dyan dahil hindi ko po alam kung dapat ba silang imbitahan o hindi. Ang alam ko, yes, yung kay Bato dahil for parliamentary courtesy at siya ay isang sitting senator, pwedeng hindi. Paano si dating President Rodrigo Duterte? Hindi ba siya nga ang target ng ICC? Na siya ang mas maraming pwedeng ipaliwanag tungkol sa kanyang deadly and bloody war on drugs. Well, sa bagay, hindi rin naman tayo sigurado. Baka naman sa mga susunod na pagdinig ay iimbitahan din nila si ex-President Rodrigo Duterte. So, ito na nga po ang hinihintay ng mas nakararaming Pilipino. Sunod-sunod na pong lumalabas yung sinasabi nilang baho ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.